Nagpalakas ng malaki. Sa loob lamang ng 12 oras, ang Typhoon Bavi ay naging isang super typhoon. Mula sa 150 kilometro bawat oras kahapon ng hapon, ang mga hangin nito ay tumaas na sa 175 kilometro bawat oras ngayong umaga, na may mga gust na umabot sa 240 kilometro bawat oras. Ang Super Typhoon Bavi ay ngayon ay isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa Western Pacific ngayong taon. At ito ay gumagalaw patungong kanluran. Patungo sa ating direksyon. Ngayon, ika-4 ng Hulyo 2026, ang Pilipinas ay kailangang magsimulang bantayan ang Bavi ng mas maingat kaysa kailanman. Magandang umaga, mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Sabado, ika-4 ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming isang napaka-critical na update tungkol sa Super Typhoon Bavi, kasama ang pangkalahatang weather situation ng ating bansa na nagpapakita ng relative na calm na kondisyon sa kasalukuyan. Simulan natin sa pinaka-urgenteng impormasyon ngayong umaga. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang Super Typhoon Bavi, na may international na designation na 2,600 ay tinatantya ng Pag-asa sa 2,785 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas, nakalagay sa 12.7 degrees Hilaga, 152.1 degrees silangan. Ang bagyo ay gumagalaw patungong kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 175 kilometro bawat oras malapit sa sentro at mga gust na umabot sa 240 kilometro bawat oras. Pansinin ang dalawang napakamakabuluhang development mula kahapon. Una, ang Bavi ay nag-upgrade mula typhoon patungo sa super typhoon sa loob lamang ng 12 oras. Ang intensification na ito, mula 150 patungo sa 175 kilometro bawat oras, ay nagpapakita ng isang bagyo na nasa pinakamabilis na yugto ng kanyang pag-unlad. Ikalawa, ang bagyo ay lumalapit. Mula sa 3,170 kilometro kahapon ng hapon, ito ay ngayon ay nasa 2,985 kilometro na lamang ngayong umaga. Sa kasalukuyang bilis ng paggalaw na 15 kilometro bawat oras, ang Bavi ay patuloy na gumagalaw patungo sa ating rehiyon. Para sa lahat ng Pilipino, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Ang Super Typhoon Bavi ay malayo pa sa ating bansa, ngunit ito ay isang napakamalakas na bagyo na gumagalaw sa ating direksyon. Ang 2,785 kilometro ay sapat na layo para hindi pa maging agarang banta ngayong araw. Ngunit ang track at intensity ng Bavi sa mga darating na araw ay isang impormasyon na kailangan ng bawat Pilipino na bantayan ng maingat. Ang ating mga meteorolohista ay patuloy na nag-aanalisa ng lahat ng available na forecast models para matukoy ang eksaktong track at potensyal na epekto ng Super Typhoon Bavi sa ating bansa. Ang anumang makabuluhang pagbabago sa assessment ay agad na ibabahagi sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang domestic weather situation ng ating bansa ngayong umaga. Ang easterlies o silangang hangin ay kasalukuyang nakakaapekto sa eastern sections ng Luzon at Visayas ngayong umaga. Pansinin ang pagpalawak ng coverage ng easterlies mula kahapon. Kahapon ay ang eastern sections ng Central Luzon, Southern Luzon, at Visayas lamang ang nakakaramdam ng easterlies. Ngayong umaga, ang coverage ay lumalawak na sa eastern sections ng buong Luzon at Visayas, kasama na ang Cagayan Valley at Dinagat Islands. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, at Dinagat Islands. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms dahil sa easterlies. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta sa panahon ng matinding kulog-kidlat. Para sa lahat ng mga residente ng Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora, Quezon, at Dinagat Islands, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Kahit na ang ulan ay isolated lamang ngayong araw, ang matinding kulog-kidlat ay maaaring magdala ng mabilis at malakas na ulan sa loob ng maikling panahon. Manatiling mapagmatsyag, lalo na sa mga lugar na malapit sa mga ilog, estero, at bundok. At regular na suriin ang mga opisyal na advisory ng Pag-asa,
lalo na habang sinusubaybayan natin ang Super Typhoon Bavi. Para sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila, ang relative na calm na kondisyon ngayong umaga ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga residente na mag-assess ng kanilang mga paghahanda para sa mga darating na weather events. Kabilang ang posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa mga susunod na araw. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa eastern section ng Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa silangan patungo sa Hilagaang Silangan, na may coastal waters na slight hanggang moderate at umabot sa 0. 6 hanggang 1.8 metro. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Para sa Visayas at eastern section ng Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Hilagaang Silangan patungo sa Hilagang Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa natitirang Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa Timog Kanluran patungo sa Kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.2 metro. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa buong bansa, ang pangkalahatang kondisyon ng karagatan ngayong umaga ay manageable sa karamihan ng mga lugar. Ngunit ang regular na pagsuri ng mga weather updates ay napakahalaga ngayong araw, lalo na habang ang Super Typhoon Bavi ay patuloy na sinusubaybayan sa malayong silangan ng ating bansa. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang pinakamababang temperatura ay 25.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 6 ng umaga. At ang pinakamataas ay 33.9 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 4 ng hapon. Ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa 33.5 degrees kahapon, nagpapakita ng patuloy na pagbabalik ng mas mainit na kondisyon sa ating bansa, habang ang cloud cover ng Henry ay ganap nang nawala. Ang pinakamababang relative humidity ay 56% kahapon ng hapon, at ang pinakamataas ay 74% ngayong alas 6 ng umaga. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang mas malawak na weather context. Ang ating bansa ay kasalukuyang nakakaranas ng relative na calm na panahon na may easterlies lamang bilang pangunahing weather influence. Ngunit ang Super Typhoon Bavi sa 2,985 kilometro sa silangan ay isang napakaseryosong bagyo na kailangan ng ating buong atensyon sa mga darating na araw. Sa 175 kilometro bawat oras na hangin at 240 kilometro bawat oras na gusts, ang Bavi ay isa sa mga pinakamalakas na bagyo sa Western Pacific ngayong taon. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa buong bansa, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Gamitin ang relative na calm na panahon ngayong araw para mag-update ng inyong preparedness plans at mag-replenish ng mga emergency supplies. Patuloy na bantayan ang mga opisyal na advisory ng PAGASA tungkol sa Super Typhoon Bavi. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay may access sa pinakabagong impormasyon tungkol sa lahat ng weather developments. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Patuloy kaming magsusubaybay sa Super Typhoon Bavi at sa lahat ng weather developments sa ating rehiyon at agad naming ibabahagi ang lahat ng bagong impormasyon sa inyo. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Super Typhoon Bavi ay malayo pa ngunit ito ay lumalalapit at lumalalakas. Ang ating bansa ay kailangang manatiling alerto. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.